7 tanda na eksakto ka sa gusto ng Diyos para sa iyo. At bago ko pa man simulan, gusto kong sabihin ito ng diretsyo. Ang mensaheng ito ay hindi para sa mga taong sigurado na sa buhay nila. Ito ay para sa iyo na nagtatanong pa, para sa iyong nanalangin pero nag-aalinlangan pa rin, para sa iyong minamahal ang Diyos pero sa gabi tahimik mong tinatanong, tama ba ang ginagawa ko? Nasa tamang landas ba ako o umaasa lang ako na tama ako? Alam mo ba kung bakit ka nandito ngayon? Kasi pagod ka nang magkunwari na alam mo lahat. Pagod ka nang intindihin bakit parang mali ang lahat ng desisyon mo kahit nanalangin ka naman. May stable job ka pero hindi ka masaya. May pamilya pero parang may kulang. May plano pero lahat ay nagsasara. May tao ka sa paligid pero nag-iisa ka pa rin. At ang pinakamasakit, tingnan mo ang iba, they seem so blessed, so sure, so favored. Samantalang ikaw, parang naglalakad sa dilim, walang clear direction, walang dramatic na signs, walang burning bush moment. Tanong mo, ano ba talaga Lord, nandito ka ba o naiwan mo na ako? Pakinggan mo to, ang tanong na yan mismo ay sagot na. Bakit? Kasi ang mga taong malayo sa Diyos, hindi nila natatanong yan. Ang mga taong naglalakad ng bulag-bulagan, wala silang pakialam sa direction. Ang katotohanan ay ito, ang fact na nanunood ka ngayon, ang fact na naghahanap ka ng confirmation means your spirit is awake. Gising ka. At kapag gising ka, alam ng Diyos kung paano ka gumabayan. Sa loob ng susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ang 7 signs na ginagabayan ka nga ng Diyos, kahit na parang hindi. Hindi ito mga signs na puro blessing at success lang. Hindi ito yung mga nakikita mo sa social media na puro testimony ng mga breakthrough. Ang ipapakita ko sa iyo ay ang mga quiet signs, yung mga hindi obvious, yung mga madalas nating mali ang pagkakaintindi. At dito ka magugulat. Maaaring yung mga bagay na iniisip mong signs na lost ka na ay actually mga signs na tama ang dinadaanan mo. Stay with me. Kasi baka yung pinagdadaanan mo ngayon ay hindi punishment, preparation pala. Sabi sa awit 37:23, ang mga hakbang ng matuwid ay ginagabayan ng Panginoon. Pero pansinin mo, hindi sinabi na ang mga hakbang ay laging clear, hindi sinabi na laging madali, sinabi lang ginagabayan. Kahit matisod, kahit parang mali, kahit hindi maintindihan. Kasi ito ang totoo, hindi uso sa Diyos ang comfortable Christianity. Hindi niya specialty ang predictable path. Ang specialty ng Diyos, transformation. At ang transformation ay hindi nangyayari sa comfort zone mo. Nangyayari sa wilderness, sa waiting season, sa closed doors, sa mga oras na wala kang choice kundi magtiwala. Kaya kung naramdaman mo na stretched, redirected, confused, parang binabago ka mula sa loob, this message will make sense of everything. Hindi ka nagkakamali, hindi ka naliligaw, at hindi ka pinabayaan. You're exactly where God wants you. At ngayon, ipapakita ko kung paano mo malalaman. Simulan natin sa unang sign at ito ang pinakamalimit na misjudge ng mga tao. Unang tanda, kapag ang komportable ay nagiging makakalyo, sabihin ko ito ng malinaw, kung tunay na ginagabayan ka ng Diyos, halos sigurado akong ikaw ay magiging uncomfortable. Hindi reckless, hindi delikado, pero uncomfortable. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang comfort ay kaaway ng faith. Mula pa sa simula ng Biblia, ang tawag ng Diyos ay palaging sumasalungat sa comfort. Umalis ka sa bansang ito, sundin mo ako. Iwanan mo ang alam mo. Pansinin mo, bihira niyang i-explain ang buong plano bago niya hilingin ang obedience. Si Abraham may stable life. Sinabi ng Diyos, lakad ka. Wala pang GPS, wala pang map, wala pang Waze. Lakad lang. Si Moises tahimik na sa desert, walang problema. Sinabi ng Diyos, bumalik ka sa Egypt na ayaw mo naman. Si Pedro may negosyo na pangisda, kumikita naman. Sinabi ni Jesus, bumaba ka sa bangka at sundin mo ako. Ang pattern ba? Hindi nagsisimula ang Diyos sa pag-rearrange ng environment mo.
Nagsisimula siya sa pag-challenge kung saan ka umaasa. At dito nagkakamali ang marami. Akala nila kapag uncomfortable, sign na mali ang ginawa. Pero madalas, ang uncomfortable ay sign na clearly mo siyang narinig. Kasi tignan mo, ang comfort ay nagtutulak sa atin na mag-settle. Ang comfort ay gumagawa sa atin na dependent sa familiarity. Pero ang faith ay hindi lumalaki sa lugar na walang required sa'yo. Sabi sa 2 Corinthians 5:7, "We walk by faith, not by sight." Maibig sabihin ang path ng Diyos ay madalas nag-remove ng nakikita mo para matuto kang magtiwala sa hindi mo nakikita. Kilala ko si Ana, OFW siya sa Singapore, caregiver. Maayos ang trabaho, malaki ang sweldo, regular ang padala sa pamilya, pero may restlessness na hindi niya ma-explain. Tuwing nanalangin siya, parang may bumubulong. Hindi ka nagstay dito forever. May mas malaki akong purpose para sa'yo. Pero takot siya. Siyempre, sino ba namang hindi matatakot? Stable na eh. May savings na. Pero yung restlessness ay hindi nawala. Isang araw nag-resign siya, umuwi sa Pilipinas, walang work, walang clear plan. Akala ng pamilya niya na baliw siya. Pero sa loob ng 3 months, nag-open ang opportunity na mag-start ng ministry para sa mga OFW na babalik. Ngayon, mas marami siyang natutulungan kaysa noon at mas fulfilled siya kaysa dati. Kaya kung naramdaman mo na lately na parang suffocating na yung dating comfortable sa'yo, huwag kang matakot. Kung yung stable job, yung barkada, yung routine, parang may bigat na hindi mo ma-explain, baka hindi yan anxiety. Baka alignment na yan. Hindi hinihila ng Diyos ang tao out of comfort para parusahan. Hinihila niya kasi alam niya na ang comfort ay pwedeng pumalit sa obedience. At ito ang hard truth. Pwede kang comfortable at disobedient at the same time. Pero hindi ka pwedeng obedient nang walang discomfort eventually. Ang obedience ay nangangailangan ng sacrifice ng certainty, ng approval, minsan ng relationships, ng routines, pero palaging may patutunguhan na mas malalim. Kung lately, mas kailangan ng courage kaysa convenience ang faith mo, yan ang unang sign na tama ang dinadaanan mo. Pangalawang tanda, kapag nagsasara ang pintong pinanalangin mo. Let's talk about one of the most painful experiences sa Christian walk. Yung sinasabi ng Diyos na hindi sa bagay na sincerely mo pinanalangin, hindi yung sinful na bagay, hindi yung reckless, kundi yung mabuti, yung akala mo ay logical, yung hiningi mo with faith, relationship, opportunity, plano na carefully mo ni-prepare at i-commit sa Diyos, tapos biglang sarado. Dito nagsisimula ang doubt ng marami. Akala nila kung nasa path ako ng Diyos, dapat bumubukas ang pinto, hindi sumasara. Pero sabi sa Kawikaan 16:9, ang puso ng tao ay gumagawa ng plano, pero ang Panginoon ang gumagabay sa hakbang. Hindi sinabi na binubura ng Diyos ang plans mo. Sinabi, rini-redirect niya. Si Jose nag-dream ng leadership, pero bago dumating doon, ibinenta siya, nakalimutan, nakulong. Si David, hinirang na bilang hari, pero pagkatapos, hinabol sa mga kuweba. Si Pablo, tinawag para mangaral. Pero madalas siya na i-block, binugbog, na delay, na redirect. Ang closed doors ay hindi detours from God's path. Madalas, parte mismo ng path yun. Ito ang truth na bihira i-preach. Mas madalas kang protektahan ng Diyos through denial kaysa through approval. May mga pinto na nagsasara kasi hindi ka pa ready. May mga nagsasara kasi mali ang timing. At may mga nagsasara kasi ang nasa kabilang side ay makakasira ng peace mo, ng calling mo, ng future mo. Nagpray ka ng access, pero nakita ng Diyos ang aftermath. Humingi ka ng speed, pinili niya ang preparation. Gusto mo ng clarity, pinili niya ang trust. Kilala ko si Miguel, 3 years niyang pinag-apply sa Canada. Matagal na niyang pangarap. Everything was in place. Job offer, housing, visa application. Nanalangin siya ng nanalangin. Pero denied. Ulit. Denied ulit. Pagod na siya. Disappointed.
Pero walang choice kundi magstay sa Pilipinas. 2 years later, may nag-offer sa kanya ng posisyon dito mismo. Mas mataas ang sahod, mas malapit sa pamilya, mas aligned sa purpose niya. At nalaman niya later, yung company sa Canada na nag-offer, nag-bankrupt pala after 1 year. Ibig sabihin, kung natuloy siya, stranded siya doon, walang work, malayo sa support system. Ang akala niyang denial, protection pala. Kung ngayon nakatayo ka sa harap ng closed door, paulit-ulit mong iniisip kung ano ang mali, pakinggan mo to. Hindi lahat ng closed door ay correction. May mga closed door na confirmation. Ang Diyos ay hindi obligado mag-explain ng bawat hindi. Pero siya ay laging faithful na gumagabay. Kung may natapos na desperado mong pinaghirapang hawakan, kung denied ang access kahit nag-effort at nanalangin ka, kung napilitan kang bitawan ng akala mong tama para sa'yo, hindi ibig sabihin na inabandon na ka ng Diyos. Baka ini-preserve niya ang path mo. Kasi kapag tunay na ginagabayan ka niya, hindi lang niya ikaw tinutulak sa mabuti. Binabantayan ka niya from what only looks good. Type mo sa comments kung naranasan mo na to. Pangatlong tanda, kapag mas matalim ang iyong konsensya, may moment sa genuine walk with God na may nagbabago sa loob mo. Hindi yung outward success, hindi recognition, kundi sensitivity. Yung mga bagay na dati okay lang sa'yo, ngayon nanggugulo na sa konsensya mo. Yung words na casual lang dati, ngayon mabigat na. Yung choices na justified mo before, ngayon heavy na sa spirit mo. At maraming tao ang nami-misunderstand nito. Inisip nila, may problema ba sa akin? Bakit parang lumalala ako instead na gumagaling? Pero sabi sa Hebreo 12:6, ang minamahal ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina, hindi para pagsisihan, hindi para kondenahin, kundi para i-shape. May difference ang condemnation at conviction. Ang condemnation ay nagtutulak sa iyo palayo sa Diyos. Ang conviction ay gumagabay sa iyo palapit. Ang condemnation ay nagsasabi, failure ka. Ang conviction ay nagsasabi, hindi ito kung sino ka dapat maging. Kung lately mas matalim ang konsensya mo, yan ay hindi sign na malayo ka. Yan ay sign na malapit ka. Kasi kapag nagsimulang intentional na gumagabay sa iyo ang Diyos, hindi niya sinimulan sa pag-change ng circumstances. Sinimula niya sa pag-refine ng inner compass mo. At dito, yung uncomfortable truth. Ang growth ay madalas parang restriction muna bago maging freedom. Bubulabog ka ng Diyos sa mga bagay na hindi bumubulabog sa iba. Hindi dahil better ka, kundi kasi kinatrain ka. Kilala ko si Carla, dati walang problema sa kanya ang chismis. Part ng culture yan sa office niya, di ba? Normal lang. Pero nang tumagal ang walk niya with God, bigla siyang hindi na maka-join. Parang may laman na yung mga usapan na dati funny lang. Naiilang na siya, nag-iiba na ang loob niya. At nahihirapan siya kasi naging outcast tuloy siya sa barkada. Pero ngayon, mas mapayapa siya, mas clear ang utak niya, mas close sa Diyos. Kung lately hindi ka na comfortable sa conversations na dati okay lang, kung nag-aalangan ka na sa choices na dati walang question, kung mas conscious ka sa words, sa motives, sa actions, yan ay hindi pagka-judgmental. Yan ay growth. Yan ay Diyos na nagre-recalibrate ng moral compass mo. At ito ang ironic, mas malapit ka sa Diyos, mas makakakita ka ng mali sa sarili mo. Hindi dahil lumalala ka, kundi dahil mas clear na ang liwanag. Kung may conviction ka lately, ibig sabihin may presensya. At kung may presensya, may giya. Comment mo kung ramdam mo to. Pang-apat na tanda, kapag nawawala ang mga taong akala mo'y kailangan mo, ito ang pinakamasakit para sa marami, yung pruning ng Diyos sa relationships. Hindi dahil masama yung tao, hindi dahil may away, kundi dahil iba na ang season, iba na ang direction, at hindi na aligned. Sinabi ni Jesus sa Juan 15:2, bawat sanga na nagbubunga ay kanyang pinuputol para mas marami pang bunga. Napansinin mo, ang pruning ay nangyayari sa nagbubunga na, hindi sa patay na. Maraming tao ang natatakot sa pagbabago ng circle kasi komportable na sanay na, may history na.
Pero ito ang katotohanan, may mga tao na dumating sa buhay mo for a season lang, hindi forever. May mga tao na kasama mo sa level 1 pero hindi kasama sa level 7. At kung consistent ka sa pagsunod sa Diyos, oo, may mga taong aalis, hindi dahil masama sila, kundi dahil ang purpose nila sa story mo ay tapos na. Kilala ko si Jerome. May barkada siya since college. Lahat sila pare-pareho ng lifestyle, gimmick, inuman, weekend sa bar. Normal lang. Pero nang mag-surrender si Jerome fully sa Diyos, nag-iba ang priorities niya. Ayaw na niya sa dating gala. Mas gusto niya mag-attend ng church. Mas gusto niya mag-volunteer. At unti-unti, nag-drift yung barkada. Hindi dahil nag-away sila, kundi dahil wala na silang common ground. Masakit yan para kay Jerome. Pero years later, nakita niya kung bakit. Kasi nakabuo siya ng new circle. Mas mature, mas focused sa God, mas nag-push sa kanya to grow. At nung tignan niya yung old barkada, nag-realize siya. Kung nagstay siya doon, nagstay din siya sa old version niya. Pero here's the catch. Dapat may discernment ka. Hindi lahat ng pagkawalay ay pruning ng Diyos. May pagkawalay na pride, may pagkawalay na unforgiveness, may pagkawalay na selfishness. Kaya paano mo malalaman? Simple lang. Tanong mo sarili mo, yung reason ba ng pagkawalay ay kasi nag-grow ka towards God or kasi nag-pull away ka from love? Kasi ang pruning ng Diyos ay palaging about aligning you closer sa Kanya, hindi palaging about removing discomfort lang. Kung lately may nawala sa circle mo at masakit yan, pero may peace ka pa rin, yan ay baka sign na. Pero kung nawala sila at may bitterness ka, pag-isipan mo. Baka hindi pruning, baka pride. Know the difference. Kasi gumagabayan ng Diyos through love, hindi through isolation caused by ego. Pero kung alignment talaga, may peace, may panibagong community, may deeper connections, at yan ang tanda. Amen, kung naintindihan mo. Panglimang tanda, kapag ang buhay mo ay nagiging mas tahimik sa mundo na puro ingay, puro constant activity, puro notifications, parang ang quietness ay kaaway. Parang ang stillness ay sign na wala nang nangyayari. Pero sa spiritual realm, baliktad. Ang stillness ay hindi stagnation. Ang quiet ay hindi abandonment, ang tahimik ay preparation. Sabi sa awit 46:10, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Yung tumigil na yan sa original Hebrew ay rafa. Ibig sabihin, let go, surrender, be still. Kasi sa ingay, hindi mo maririnig ang Diyos. Sa constant movement, hindi mo makikita ang next step. Kaya minsan, pinapatigil ka niya, hindi dahil tapos ka na, kundi kasi kailangan mong marinig. Kilala ko si Grace, content creator siya. Dati, ang daming engagement, maraming followers, laging may opportunities. Pero bigla, parang tumigil lahat. Walang nag-reach out, walang projects, walang invites, flat, dead. At sa una, nagpanik siya. Nag-isip siya, nawala na ba ako sa radar? Bakit parang invisible na ako? Pero sa quiet na yan, nag-start siyang mag-journal, nag-deep dive sa word, nag-process ng old hurts, nag-heal. At after 1 year ng quiet, bumalik siya. Pero iba na siya. Mas mature, mas grounded, mas may substance ang content niya, at mas malaki pa ang impact. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, siya ay intentional. At sa quiet, ginagawa niya ang deepest work. Sa tahimik, kinaklarify niya ang calling mo. Sa stillness, ine-expose niya kung ano ang kailangan i-heal. Sa silence, pinalpalitan niya ang ingay ng direction. Kung lately parang hidden ka, overlooked, unseen, pakinggan mo to, hidden does not mean forgotten. Sabi sa Mateo 6:6, ang iyong ama na nakakakita ng lihim ay gagantimpalaan ka. Ginagawa ng Diyos ang pinaka-important na preparation away from the spotlight. Kung quiet ang buhay mo ngayon, kung hinihila ka away from constant stimulation, kung natututo kang umupo with God instead of rushing past Him, yan ay hindi setback.
Yan ay training. Kasi kapag nagsasalita ang Diyos, bihira siyang sumisigaw. Bumubulong siya. At hindi mo maririnig ang bulong sa maingay na kwarto. Kung pinapasok ka ng Diyos sa stillness, kasi ang next direction ay nangangailangan ng clarity. At ang clarity ay ipinanganak sa quiet. Ito ay hindi end ng movement mo. Ito ang pause before precision. Ramdam mo ba? Pang-anim na tanda, kapag nawalan ka na ng gana sa mundo, may punto sa path ng Diyos na may subtle pero undeniable na shift sa loob mo. Yung mga bagay na dati nag-excite sa'yo, ngayon hindi na satisfy. Yung applause ay parang hollow. Yung chase ay nakakapagod na. At nagsisimula kang magtanong, bakit parang wala ng dating thrill? Sinagot yan ng Biblia clearly. Sabi sa Mateo 6:19-20, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, kundi sa langit. Yan ay hindi tungkol sa pag-reject ng buhay. Yan ay tungkol sa pag-reorder ng desire. Kapag nagsisimulang i-shape ka deeply ng Diyos, kinakalag niya ang grip ng mundo sa puso mo. Hindi dahil sinful ang success, hindi dahil mali ang ambition, kundi alam ng Diyos na kung ano ang hinahabol mo. Yan ang magsha-shape sa'yo eventually. Kung nasa path ka niya, nagsisimulang mag-change ang appetite mo. Nagtatrabaho ka pa rin, nag-strive ka pa rin. Pero hindi ka na driven ng comparison, recognition, status. Yung mga bagay na dati nag-motivate sa'yo, empty na ngayon. Yung mga bagay na dati nag-consume sa'yo, mababaw na ngayon. At isolating ang shift na to. Titingin ka sa paligid, nag-realize ka, ang iba ay hinahabol pa rin yung mga bagay na outgrown mo na. Iba na ang usapan, misaligned ang goals, incomplete ang celebrations. Sabi ni Pablo sa Philippians 3:8, ang lahat ay tingin kong lugi kumpara sa halaga ng pagkakilala kay Kristo. Yan ay hindi bitterness, yan ay clarity. Hindi nire-remove ng Diyos ang ambition mo. Rini-redefine niya. Nagsisimula kang mag-care more about obedience kaysa outcomes, about purpose kaysa popularity, about eternity kaysa image. Kilala ko si Ramon, executive siya sa malaking kumpanya. May kotse, may bahay, may investments, successful by all standards, pero may emptiness na hindi niya ma-explain. Yung dating rush ng promotion, wala na. Yung dating pride sa achievements, parang hollow. At nag-start siyang magtanong, ano ba talaga ang purpose ko? Eventually, nag-shift siya. Hindi siya nag-resign, pero nag-iba ang motivation niya. Ginawa niyang ministry ang position niya. Tinulungan niya ang employees. Nag-invest sa people, hindi lang sa profit. At ngayon, mas fulfilled siya kahit walang nag-change sa title niya. Kung disconnected ka sa values ng mundo, kung yung more ay hindi na nag-excite, kung ang soul mo ay naghahangad ng meaning, more than momentum, yan ay hindi apathy. Yan ay maturity. Hindi ka ginagawang less passionate ng Diyos. Ginagawa ka niyang more anchored. Kapag ang earthly success ay tumigil ng mag-define sa'yo, ang eternal purpose ay nagsisimulang gumabay. At yan ay clear sign na forward ka, hindi backward. Kasi kapag ang Diyos ang reference point mo, nawawala ng power ang mundo na mag-distract. Type Amen kung totoo to sa'yo. Pangpitong tanda, kapag may kapayapaang hindi mo maintindihan, ito ang sign na nangingibabaw sa lahat kasi lumalabag ito sa logic, circumstances at explanation. Peace. Hindi yung peace na dumating kasi nawala ang problema. Hindi yung calm na dumating kasi naintindihan mo na lahat. Kundi yung peace na dumating kahit may questions pa na walang sagot. Tinatawag yan sa Filipos 4:7 na kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa. Kung nasa path ka ng Diyos, mai-experience mo ang moments na ang situation mo ay nagsasabing panic, pero ang spirit mo ay nagsasabing rest. Walang fully resolved, unclear pa rin ang future, pero sa loob may sumasettle. At nakaka-confuse yan ng tao. Minsan kahit ikaw mismo. Naiisip mo, bakit hindi ako mas nag-aalala about this? Bakit hindi ako takot tulad ng dati? Kasi ang takot ay nawawala ng grip kapag ang trust ay pumalit. Ang peace na ito ay hindi denial.
hindi indifference. Ito ay confidence without details. Si Jesus ay natulog during a storm na nag-terrify sa trained fishermen. Hindi dahil hindi totoo ang bagyo, kundi dahil alam niya kung sino ang kasama sa bangka. Yan ang nangyayari kapag lumalakad ka sa path ng Diyos. Nagsisimula kang magtiwala sa presence more than sa process. Ang peace ay nagiging internal compass mo. Kapag ang desisyon ay nagbring ng clarity instead of chaos, kahit mahirap, yan ay peace na guidance. Kapag ang letting go ay masakit pero hindi ka naman nasira, yan ay peace na confirmation. Kapag ang obedience ay nag-cost ng something pero tama pa rin ang pakiramdam, yan ay peace na signature ng Diyos. Kilala ko si Liza, single mom, nawalan ng work sa pandemic, sobrang uncertain. Pero may peace siya na hindi niya ma-explain. Kahit delayed ang hiring, kahit konti ang ipon, calm pa rin siya. Nag-pray lang, nag-trust lang. At habang nag-wait, nag-upskill. Nag-aral ng new skill. At nang bumalik ang economy, mas mataas pa ang offer na natanggap niya. Yung peace na yon during the storm, yan ang nag-guide sa kanya na mag-invest sa growth instead na mag-panic. Ang Diyos ay hindi primarily gumagabay through pressure. Gumagabay siya through peace. Ang pressure ay nag-rush, ang peace ay nag-steady, ang pressure ay nag-demand ng control, ang peace ay nag-invite ng surrender. Kung ngayon may pinagdadaanan kang by human standards ay dapat overwhelming, pero nakatayo ka pa rin, tumatiwala pa rin, humihinga ng malalim pa rin, yan ay hindi strength na galing sa'yo. Yan ay Diyos na lumalakad with you. Ang peace ay hindi absence ng trouble. Ito ay presence ng Diyos within it. Kung calm ka habang ang iba ay crumbling, kung steady ang puso mo kahit uncertain ang path, kung ramdam mong hawak ka kahit stretch ka, yan ay hindi coincidence. Yan ay confirmation. Kasi kapag nasa path ka ng Diyos, magstay ang storms pero hindi ka na nila dinedefine. Ang peace ang nag-define at ang peace na yan ay hindi destination. Ito ang assurance na exactly kung saan mo kailangan, doon ka dinadalang. Naintindihan mo ba? Comment peace kung o. Pero alam ko, kahit narinig mo na ang 7 signs, may tanong ka pa rin. At valid yan, kasi hindi ka dapat mag-accept ng lahat ng walang discernment. Kaya pag-usapan natin ng mga tanong na alam kong tumatakbo sa isip mo ngayon. Unang tanong, paano kung nag-justify lang ako ng bad decisions? Paano ko malalaman na hindi ko lang pinipaint as God's will yung mga pagkakamali ko? Ito ang honest question at kailangan mo ng honest answer. Ito ang 3 tanong na dapat mong tanungin sa sarili mo. Una, yung desisyon ba na ginawa mo ay nag-align sa word ng Diyos? Hindi pwedeng sabihin mong guided ka ng Diyos kung ang ginawa mo ay labag sa principles niya. Walang peace from God sa bagay na against sa character niya. Pangalawa, may fruit of the Spirit ba? Galata 5:22 yan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kung ang result ng desisyon mo ay anger, bitterness, pride, division, red flag yan, hindi yan galing sa Diyos. Pangatlo, nagsik ka ba ng counsel? Kawikaan 15:22 sabi, ang mga plano ay nabibigo kapag walang counsel, pero tagumpay kung maraming tagapayo. Kung ikaw lang mag-isa nag-decide at ayaw mong marinig ang ibang perspective, baka kasi alam mo ng mali pero gusto mo lang ng validation. Yan ay hindi faith, yan ay pride. Kaya tignan mo yung decisions mo. Kung aligned sa word, may good fruit at nagsik ka ng godly counsel, most likely tama ka. Pero kung wala niyan, wake up call yan. Pangalawang tanong, paano kung denial lang to? Paano ko malalaman na yung peace na nararamdaman ko ay hindi lang numbness o pag-iwas sa reality? May difference kasi ang peace ng Diyos at ang denial. Ang denial ay nag-i-ignore ng facts. Ang peace ng Diyos ay nag-a-acknowledge ng facts pero may trust pa rin. Halimbawa, may sakit ka. Ang denial ay magsasabi, walang sakit, okay lang ako. Yan ay hindi faith, yan ay foolishness. Ang peace ng Diyos ay magsasabi, oo, may sakit ako.
Hindi ko alam ang outcome, pero nagtitiwala ako na kasama ko ang Diyos sa journey na to. Nakikita mo ang difference. Ang isa ay nagpretend na walang problema. Ang isa ay nagface ng problema with trust. Kaya tignan mo ang sarili mo. Nag-acknowledge ka ba ng reality? Humaharap ka ba sa challenges? Nag-take ka ba ng action kung kailangan? Kung yes, at may peace ka pa rin, yan ay hindi denial. Yan ay faith. Pero kung tumatakbo ka, umiiwas, nagpretend na okay lahat habang everything is falling apart, yan ay hindi peace. Yan ay avoidance. At kailangan mong harapin yan. Pangatlong tanong, paano kung mali ako at hindi talaga Diyos ang gumagabay? Paano kung imagination ko lang lahat? Ito ang pinakamalaking takot ng marami. At alam mo ba ang sagot? Tanungin mo ang motivation mo. Bakit mo ba ginagawa ang ginagawa mo? Kung ang motivation mo ay self-serving, kung para lang sa promotion mo, sa recognition mo, sa comfort mo, possible na hindi yan from God. Pero kung ang motivation mo ay honor God, serve others, align with His purpose kahit may cost, most likely siya yan. Kasi ang Diyos ay hindi nag-guide papunta sa self-glorification. Nag-guide siya papunta sa God-glorification. At isa pa, tignan mo ang trajectory. Lumalaki ka ba spiritually? Lumalim ba ang relationship mo sa Diyos? Mas loving ka ba? Mas patient? Mas humble? Kung yes, yan ay evidence na guided ka. Kasi ang Diyos ay hindi nag-guide papunta sa regression. Nag-guide siya papunta sa transformation. Kaya kahit may doubts ka, kung nakikita mo ang fruit, kung nakikita mo ang growth, tiwala lang. Hindi perfect ang process, pero faithful ang Diyos. At kung sincere ang puso mo, hindi ka niya pababayaan na maligaw ng malayo. Ramdam mo ba to? Comment tiwala kung gets mo. Kaya ito na, 7 tanda na eksakto ka kung nasaan ka. Hindi ka hinila out of comfort para saktan ka, kundi para palakasin. Hindi nagsara ang mga pinto para i-delay ka, kundi para protektahan. Hindi tumalas ang konsensya mo para kondemnahin ka, kundi para gabayan. Hindi nawala ang mga tao para kawalan ka, kundi para ihanda ka. Hindi tumahimik ang buhay mo kasi umalis ang Diyos, kundi kasi gusto niya ng attention mo. Hindi nawalan ng liwanag ang mundo kasi nawalan ng meaning ang buhay, kundi kasi ang eternity ay nag-gain ng clarity. At dumating ang peace, hindi kasi natapos ang bagyo, kundi kasi lumapit ang Diyos. Ito ang truth na namimiss ng marami. Ang path ng Diyos ay bihira maging dramatic habang nilalakad mo. Parang faithful lang, steady, minsan mabagal, minsan lonely, pero laging purposeful. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang umasa sa sarili mong pag-unawa. Pansinin mo, hindi hiniling ng Diyos na maintindihan mo ang path. Hiniling niya na magtiwala ka sa Kanya habang lumalakad ka. At alam ko, iba ang journey mo sa journey ng iba, hindi pareho. Hindi dapat pareho. Kasi ang Diyos ay hindi nag-mass produce ng paths. Kinakraft niya. Personalized yan, customized para sa'yo. Hindi ka nag-backwards, hindi ka naliligaw, at hindi ka pinarurusahan, kinakraft ka. At ang crafting ay laging uncomfortable bago maging complete. Ito ang culture natin bilang Pilipino, ang bayanihan, pagtutulungan. Pero alam mo ba na may spiritual bayanihan din? Hindi ka mag-isa sa journey na to. May Diyos na lumalakad with you. May community na nagsusuporta. May purpose na mas malaki pa sa naiisip mo. Yung Filipino resilience na kilala tayo, yan ay gift from God para sa season na to. Yung bahala na culture natin, pwede nating i-transform from fatalism into faithful surrender. Bahala na si Lord na may tiwala, hindi yung bahala na pag-alis ng responsibility. Alam ko si Jen, OFW sa Qatar. 10 years siyang separated from her family para mag-provide. Lahat ng signs na sinabi ko kanina, naranasan niya. Uncomfortable sa abroad, pero nagstay kasi responsibility. Doors closed sa Pilipinas pero protected siya from economic collapse.
Conscience nag-sharpen, nag-stop ng old habits, friends nag-drift, pero nag-build ng deeper relationships sa church. Buhay nag-quiet, pero dun siya nag-heal from old wounds. Mundo nag-lose ng appeal, pero eternity nag-gain ng meaning. At may peace siya kahit malayo sa pamilya. Ngayon, nag-retire na siya, bumalik sa Pilipinas, nag-start ng livelihood program para sa community. At yung 10 years na sacrifice, foundation pala ng ministry niya ngayon. Alam ko si Mark, small business owner, na bankrupt during pandemic, lahat nawala. Akala niya end na. Pero sa quiet na yan, nag-reflect siya, nag-pray, nag-realign. At after 2 years, nag-bounce back. Pero iba na siya, mas generous, mas kingdom-minded, mas intentional. Yung business, tool na lang. Ang purpose, mag-bless ng iba. Kaya tonight, kung may questions ka pa rin pero may peace, kung hindi mo alam ang lahat ng steps pero alam mo kung kanino ka nagtitiwala, kung uncertain ka sa destination pero confident ka sa guide, pakinggan mo to clearly. Hindi ka nag-wandering, lumalakad ka, at ang Diyos na tumawag sa iyo ay faithful na tapusin ang sinimulan niya. Ngayon, gusto kong gawin mo to. Comment below kung aling sign ang pinakaramdam mo. Number 1 ba? Number 7? Sabihin mo lang. Kasi hindi lang ikaw ang makakabasa niyan. May iba pang nag-struggle na kailangan marinig na hindi sila nag-iisa. I-share mo to sa taong alam mong kailangan marinig ang message na to, yung kaibigan mo na nag-doubt, yung kapatid mo na nag-struggle, yung ka-office mate mo na parang lost. I-share mo. At ngayon, mag-pray tayo together. Panginoon, salamat sa mga taong nanunood ngayon. Alam mo ang bawat isa. Alam mo ang struggles. Alam mo ang doubts. Pero alam mo rin ang destination. Hinihiling namin, palakasin mo ang faith nila. Pagtibay mo ang steps nila at ipaalala mo sa kanila araw-araw na hindi sila nag-iisa. Kasama mo sila, ginagabayan mo at aabutin mo sila kung nasaan man sila ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tandaan mo, tuwid ang landas mo, totoo ang Diyos mo, at exactly kung nasaan ka ngayon, dun ka dapat. Keep walking, stay faithful, at magtiwala. Kasi ang Diyos na may hawak sa bukas ay may hawak din sa iyo ngayon. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. God bless you.